Itinuro ni SPO3 Ricky Santa Isabel ang kanyang superior na si Superintendent Rafael Dumlao bilang mastermind di mano sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang panig ni Dumlao kaugnay nito. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston exclusive. Chino. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Sa kanyang pinakahuling sinumpaang salaysay, katuwang itong mga tauhan ng Public Attorney's Office at ng National Bureau of Investigation. Muling idinidiin ni SPO3 Ricky Santa Isabel itong kanyang direct superior dito sa Anti-Illegal Drugs Group ng PNP na si Superintendent Rafael Dumlao na siyang nasa likuran umano ng pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sa sinumpaang salaysay ni SPO3 Ricky Santa Isabel na ibinigay sa NBI, sinabi nitong hindi siya kundi ang superior niyang si Superintendent Rafael Dumlao ang nasa likod ng pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju noong October 18 sa bahay ng biktima sa Pampanga. Nasa Quezon City lang daw si Santa Isabel noong araw na yon at hindi nagawi sa Angeles City sa Pampanga. Ang alam daw niya, mga tauhan ni Dumlao ang dumukot sa Koreano. Sabi ni Santa Isabel, October 18 nang tawagan siya ni Superintendent Dumlao at pinapunta sa krame. Kasama raw niya ang anak nang dumating sa kampo gamit ang sasakyan niyang Hilux na may plakang 4655. Ang sasakyang nakalag sa guardhouse ng Friendship Plaza noong October 18 na pumasok at lumabas ng subdivision. Lulan daw si Dumlao ng Ford Explorer na may plakang ABT 1915 ang sasakyan ni G. Nakita rin daw ni Santa Isabel ang isang babaeng nakapiring sa passenger seat sa harap at isang lalaking nakaluhod, nakaposas at nakapiring sa likod. Nakita rin daw niya si Dumlao na binabayo sa dibdib ang lalaking nakapiring gamit ang isang 45 caliber pistol. Inutusan daw ni Dumlao si Santa Isabel na patayin na ang babaeng kasama pero iniwan na lang daw niya itong nakapiring sa bandang Balete Drive sa Quezon City. Pagbalik ng krame, sa may tabi ng tanggapan ng Police Community Relations Group o PCRG, nakaparada ang Ford Explorer. Doon niya nakitang patay na ang lalaki. Dinala raw nila ang patay na lalaki sa Green Funeral Services sa Caloocan kasama si Dumlao. Nalula naman ang sasakyan ng biktima. Sabi ni Santa Isabel, mula October 28 hanggang November 4, naka-confine siya kaya imposibleng siya rin daw ang tumanggap ng ransom money. Inulit din daw niya sa affidavit niya na pinipilit siya ni Dumlao na pumayag sa senaryo binubuo para pagtakpan ang pagkidnap kay G. Pero di raw siya pumayag. Ang Public Attorney's Office ang tumatayong abogado ni Santa Isabel ngayon. Ang gusto raw nila, maibalik sa NBI si Santa Isabel dahil may banta raw sa seguridad nito ngayon. Hiniling nila ito sa Angeles RTC ngayong hapon. Ang sabi ni General Bato ay, I am very hopeful na mabubuhay pa itong si SPO3 Ricky Santa Isabel. Yung hope kasi is hope against hope. So sa tingin namin ay mas ligtas siya sa National Bureau of Investigation dahil ang PNP mismo ang sa kanya nagtutugis at naghahabla. Dahil kung sa PNP yan, nandun yung mga kasamahang tinuturo niya. Yung kumbaga ay nagsisecure sa kanya, ay mga kasamahan din ng kanyang itinuturo na nag-uutos sa kanya. So ang panganib ay nandun. Nitong linggo, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na posibleng magkaroon ng pagkakaiba sa resulta ng investigasyon ng PNP at NBI kaugnay ng pagdukot at pagpaslang kay G. Yan daw ay dahil sa mga isinumite ni Ginang Santa Isabel sa NBI na umano'y pruwebang inosente ang kanyang asawa. Kabilang ang resibong nagpapakita na nasa bookstore ang pulis sa araw na dinukot ang Korean at ang kuha ng CCTV na hindi ang Toyota Hilux nila ang ginamit sa kidnapping. Ayon kay Aguirre, hindi siya tututol kung magpa-file ng mosyon ng PAW para sa panig ni Santa Isabel. Posibleng makabubuti na rin daw ito para matukoy kung sino talaga ang nasa likod ng krimen. Napakarami ng anggulo na hindi pa sinisisid ng mga ating investigation agency. Kaya yung nung una, kayo na rin ang nagsabi sa media na posibleng ang ang utak nito ay mas mataas pa kaysa rito kina Colonel Dumlao, di ba? At sinasabi nga doon nung una na ang posibilidad doon ay yung mga narco generals, di ba? At o kaya yung na-bypass na General De La Rosa. Kaya sabi ko, imbestigan nyo ng gusto kasi ang investigasyon ng pulis. Ma'am Jess, isa rin siguro sa mga katanungan ng taong bayan ay kung bakit ang Public Attorney's Office ngayon ang tumatayong legal counsel.
nitong suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Gayong sa mga previous reports natin ay naipakita natin na bukod sa kanyang pagiging pulis ay may iba't ibang negosyo itong pamilya ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Ang paliwanag ng Public Attorney's Office ay dahil yung mga private practitioners daw na unang kinuha na mga abogado nitong mag-asawang Santa Isabel ay nagsiatrasan na dahil sa mga banta sa kanilang buhay. Ma'am Jess. Kasi nga, ang pagkakaalam natin, ang dapat lang na makakuha ng PAW lawyer, yung mga walang pambayad ng abogado, di ba? Itong si Santa Isabel, meron siyang Western Union, meron siyang kung ano-anong mga opisina, marami silang negosyo. But let's get the facts straight muna, no, Chino, para dun sa mga, for the right perspective. May Koreano, kinidnap, pinatay, patay na, hiningan pa ng ransom yung kanyang pamilya. Ang unang nadiin itong si Santa Isabel, identified supposedly by the maid na kasamang kinidnap nung Korean, no? Pero si Santa Isabel, tumakbo sa NBI, humingi ng tulong, dun siya inimbestigahan ng ilang araw, and then eventually napunta siya sa PNP. Ang itinuturo naman niya ngayong sangkot ay yung kanyang superior, itong si Superintendent Rafael Dumlao. Yung kanyang asawa has been doing the media rounds, no? Na sinasabi niya, inosente yung kanyang asawa, may pruweba rin sila na itong si Dumlao ay pabalik-balik sa kanilang opisina, etc. So, we have a story now kung saan magkaiba yung version ng dalawang tao, no? Yung superior, iba ang kwento niya dun sa tao niya, si Santa Isabel. Right. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Yung depensa kasi sa counter affidavit nitong ni Ricky Santa Ricky Santa Isabel, naturally dinidepensa niya yung kanyang sarili, no, sa krimen, no. So ibig sabihin, ang sinasabi niya, wala siyang kinalaman sa pagdukot at essentially sinasabi niya na inutusan lamang siya nito ni Superintendent Dumlao na dalhin yung maid specifically at patayin, na hindi niya ginawa dahil binaba niya nga daw ito somewhere in Quezon City, particular dyan sa New Manila. Sa kabilang banda naman, may mga affidavits mula doon kay sa isang mga saksi, no? Yung maid, yung dalawang maid, at syempre itong si Villegas na kapwa niya pulis, no, na nagsasabing nakita nila talaga, no, na si Santa Isabel nga daw ang nag-take part talaga dito sa pagdukot. Ngayon, wala pa tayong nakukuhang kahit ano man lang na affidavit o statement dito kaya Superintendent Rafael Dumlao patungkol sa mga aligasyon laban sa kanya. Ngunit sinisikap natin na makunan nga siya ng pahayag dahil napakabigat nitong mga akusasyon ni SPO3 Ricky Santa Isabel laban sa kanya. Ma'am Jess. On so many counts, Chino, ang balik ng lahat ng ito sa PNP Dahil yung pagpatay di mano sa businessman nangyari sa PNP, sa Camp Crame mismo, no? Malapit lang dun sa bahay ni General Bato. And then, this is happening doon sa unit mismo ng PNP na naatasan pa namang to go against illegal drugs. At alam naman natin kung gaano kalaki itong tokhang, itong war against drugs, no? And then, ngayon na iniimbestigahan, PNP mismo to, dapat madali nilang maimbestigahan ito with all their equipment and tools, di ba? Ang daming CCTV, sandamakmak, ang dami nilang resources, dapat sila eksperto sa mga investigasyon, etc. Pero parang mas maraming tanong kaysa sa mga naliliwanagan na mga detalye. Well, isa siguro sa mga reasons kung bakit medyo maraming detalye na kulang, no, ay dahil hindi pa naman lumilitaw, no, yung investigation ng PNP patungkol dito sa aspeto na dinala ito sa loob ng Campo Crame. Wala pa tayong nakikita ng mga CCTV video na pinipresent ng police to prove whether totoo sinasabi ni Santa Isabel o mali. Kasi, ma'am, kung isipin mo, kung sindikato talaga ito, very secretive itong operation na to, no? Pero kung totoo yung sinasabi ni SPO3 Santa Isabel, no, na dito nga pinatay sa loob ng Campo Crame itong biktima, masasabi talaga natin na may pagkukulang dito sa pagbabantay yung mga pulis, no, sa kanilang mga kapwa rin o mga kabaro nila sa serbisyo, no, dahil masyadong incredible, no, kung titingnan natin talaga if we just go by the stories nitong ni Santa Isabel o yung ibang mga witnesses kung paano nila ginawa yung krimen at yung ransom demands at kung paano talaga minaniobra, sinerveillance a few months before dukutin.
So it all points to, well, pwede ba nating sabihin command responsibility? I guess pwedeng sabihin command responsibility dahil ang mistake ng maliit na, let's say, maliit na SPO3, no, o yung pinaka mababang ranggo na pulis ay siyang responsibility ng pinakamataas, no, kung pagbabatayan lamang natin yung doctrine ng military operations o ng militar at ng Philippine National Police. At ang daming bukol nito sa PNP, ang dami ring implications for them, di ba? Kasi paano ba yan? Who will the public trust? Yung mismong mga pulis na naatasan nating mga laga sa ating peace and order at inutusan ng Pangulo to go after illegal drugs. Sila mismo Yes. nagkakantahan, nagtuturuan at talagang kahindik-hindik yung mga krimen na Yes. kinasasangkutan nila. At ang mas mapait dito, Ma'am Jess, para sa Administrasyong Duterte, no, yung kanyang showcase na war against drugs, no, na binabatikos nga dahil may mga hinala na maaring the state is behind yung mga extrajudicial killings. Well, ito na, nagsasabi na nga yung Public Attorney's Office, yung pagpatay kay G, isang uri ito ng extrajudicial killings, gamit nga, no, in the guise of yung police anti-drug operations, no, na kailangan talaga masolusyonan daw, mapigilan para mapakita sa taong bayan na hindi ganito talaga ang kalakaran ng kasalukuyang administrasyon. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.